Umiinit ngayon ang laro sa NBA dahil nga nalalapit na lang ang playoffs, mga koponan na umuusad at yung iba patuloy na nahuhulog sa ibaba. Ang ibang koponan nga ay hindi mapipigilan dahil sa matitinding mga laro, ang kasalukuyang standing ngayon ay pinaghihirapan ng mga manlalaro, ngunit ayon nga ay hindi pa rin naman tapos at tila medyo madami pa ang mangyayari pagdating ng playoffs. Sa ngayon tulad na lang ng larawan sa mga huling standing at positioning ay nagsisimula ng maging mas malinaw. Ang totoo para sa power rankings dahil ang mga maiinit na streak ng iba't ibang mga koponan ay nagdulot ng lahat ng uri ng kaguluhan sa buong season, at ang linggong ito ay hindi naiiba. Dahil sa pagkatalo ng Denver Nuggets at Boston Celtics, nakuha ng Oklahoma City Thunder ang nangungunang pwesto sa linggong ito. Mahusay na naglaro ang OKC sa dalawang laro nang wala ang MVP candidate nito. Ang OKC ay patuloy na pinatatakbo at isa sa mga manlalaro na naging ulo sa panalo itong si Shai Gilgeous-Alexander, isang manlalaro na patuloy ang magandang laro na ipinapakita. Ang Dallas Mavericks naman ay naging maingay dahil sa kanilang 7 sunod na panalo, na pinalakas ng clutch play ni Kyrie Irving, na pinangunahan niya ang koponan para sa panalo. Sa ngayon pinatibay nila ang kanilang pwesto sa top 5 sa linggong ito. Bukod kay Luka Doncic, isa din si Kyrie Irving para sa ulo ng opensa ng Dallas Mavericks. Ang kanilang duo ay mas lalong pinatibay dahil sa kanilang maliwanag na pwesto sa ngayon. Habang si LeBron James naman sa kabila ng kanyang edad tila hindi pa rin kumukupas ang laro nito, sa maraming beses sa kanyang 21 taong karera sa NBA, umiskor pa siya ng 40 points sa isang tagumpay sa kabilangan ng kanyang edad. Naitabla ni James ang career high sa pamamagitan ng paggawa ng 9 na 3-pointer sa panalo laban sa Brooklyn Nets. Nagdala iyon ng kanyang 3-point percentage sa career high na 41.6% sa season, na sumasalamin sa lumalagong katotohanan na si James nga ay magiging 40 years old na sa susunod na season. Marami ang naniniwala na magbabago na ang kanyang laro, ngunit sa ngayon hindi pa natin nakikita yan dahil sa mga magagandang laro nito. Inilagay ni LeBron James ang isa sa kanyang pinakamahusay na pagganap sa season para pangunahan ang Lakers na lampasan ang Nets na merong 40.7 rebounds at 5 assists. Hindi pa rin mapipigilan ang isang LeBron James na ang kanyang pisikal na kahusayan ay nangunguna pa rin sa mga pagmaneho sa rim ng madalas, at sa kanyang mga attempt sa 3-point shot. Sa katunayan sa season na ito siya ay naging isang mas mahusay na jump shooter. Mas pinipili niya ang kanyang mga pwesto kaysa sa dati, at malamang na magpapatuloy iyon habang papalapit si James sa pagtatapos ng kanyang maalamat na karera. Si James nga ay karapat-dapat para sa libreng ahensya pagkatapos ng season, at ang mga ulat ay nagmungkahi na siya ay malamang na manatili sa Lakers sa isang 3 taong deal na maaaring tumama o lumalapit sa kanyang pinakamataas na sweldo. Ang naturang kontrata ay magtatagal kay James sa 2026 hanggang 2027 season. Ngunit sa ganyang season ay ang klaro na si LeBron James ay tumatanda na at malamang sa malamang mag-iiba na ang kanyang laro, pero depende pa rin yan sa kung ano ang kayang gawin ng isang LeBron James.